This story is all about how compound and simple interest work in the real world. It's packed with the ups and downs of life and offers important lessons for young folks like us. It shows how tough it can be to get married and start a family when you're still young. But it's not just about that. It also shines a light on the good and bad sides of simple and compound interest. Nag-aaral sa iisang paaralan ang magkasintahan na sina Maria at Antonio. Matagal na silang magkarelasyon, pero hindi ito alam ng kanilang mga magulang. Sabay silang pumapasok at umuwi sa bahay, at hindi nila pinapabayaan ang kanilang pag-aaral dahil iniisip nila ang kanilang kinabukasan. Nang mag-college na sila, nag-decide silang magsama sa isang bahay at magrenta. Mahal, kailan mo ba ako papayaran? Alam mo namang nag-aaral pa tayo, di ba? Hindi naman natin pinababayaan ang pag-aaral natin. Tapos, kung totoong mahal mo ako, ipakita mo. Wag naman eh. Maghiwalay na lang tayo. Wag naman. Kung ganun, pumili ka. Pagbibigyan mo ako, o maghihiwalay tayo. Mahal kita, kaya pagbibigyan na lang kita. Ilang araw na akong hindi dinadatnan at parang nakakaranas na ako ng sintomas ng pagbubuntis. Anong gagawin ko? Magpapakonsulta ako sa center mamaya kapag nakaalis na si Alex. Mahal, papasok na ako sa school. Ikaw hindi ka pumapasok. Hindi mo na love. Masama pakiramdam ko eh. Magpapahinga muna. Ba't hindi mo sa akin agad sinabi? Mamaya, pagkatapos mo kumain, bumili ka ng gamot. Baka lumala pa. A few moments later. Noong nakaalis na si Alex, agad siyang pumunta sa center at nang tinanong siya ng medcare patungkol sa mga sintomas ng pagbubuntis at tinest din nila at doon nakumpirma na buntis si Maria. Love, may kailangan malaman. Ano yun? Bakit ka umiiyak? Buntis ako, love. Papagalitan ako ni Papa. Sa hindi inaasahang pangyayari, hindi alam nilang dalawa na dumalaw ang ama ni Maria at nakitang umiiyak ang kanyang anak. Anak, umiiyak. Alex, umiiyak anak. Pasensya na po tayo. Pero nabuntis ko po anak mo. Tama na! Ginusto ko din naman! Simon, hindi ka na makakatanggap ng tulong sa amin. Pa! Huwag kang mag-alala. Bukas na bukas maghahanap din ako ng trabaho. Hindi muna ako mag-aaral. Hindi pwede yan. Wala akong ibang magagawa kundi maghanap ng parents para sa magiging anak natin. Kinabukasan, si Alex ay naghanap ng trabaho. Sinubukan niyang mag-construction at iba pang maaaring gawin. Habang siya ay naglalakad, nakita niya ang Lifesaver, isang pautangan na kumpanya at doon siya nang hiram ng pera. Magandang hapon po yung sir. Maaari po ba akong magtanong patungkol sa kumpanya ito? At paano po akong makakahiram ng pera? Pwede naman po. Always welcome kayo dito, sir. Ano po ba ang gusto niyong paraan ng pag-utang? Simple interest or compound interest? Ano po ba yun? Upang lubos mong maunawaan halimbawa nito ay kung sakaling umutang ka ng 10,000 sa kumpanyang ito sa pamamagitan ng simple interest na may 10% sa isang taong term, ang babayaran mo ay 11,000 pesos sa katapusan ng term. Ito ay dahil ang simple interest ay pinabase lamang sa orihinal na halaga ng utang. Sa kabilang banda, kung ang interest ay compound interest, ibig sabihin ay may interest na binabayaran, hindi lamang sa orihinal na halaga ng utang, kundi pati na rin sa naunang interest na i-accumulate. At kung pag-uusapan ang pag-iipon, mas maganda gamitin ang compound interest
dahil mas malaki ang potensyal na kikitain mo sa interest na ito kumpara sa simple interest. Sa compound interest, ang interest na kinita mo ay idadagdag sa iyong original na deposito. Kaya't mas malaki ang base ng amount na magkakaroon pa ng interest sa susunod na cycle. Ibig sabihin nito, habang tumatagal, lalong lumalaki ang iyong pera. Kaya kung nais mong mag-ipon ng malaking halaga sa hinaharap, mas magandang gamitin ang compound interest. Kabilang banda, kung utang naman, mas magandang gamitin ang simple interest dahil mas mababa ang interest rate nito kumpara sa compound interest. Sa simple interest, ang interest ay binabase lamang sa orihinal na halaga ng utang kaya't hindi ito nagdadagdagan kahit na matagal pa ang panahon ng pagbabayad. Ibig sabihin nito, mas mababa ang kabuuang halaga ng interest na binabayaran mo kung gagamitin mo ang simple interest. Kaya't kung nais mong mag-utang ng pera, mas magandang gamitin ang simple interest upang mas mababa ang babayaran mong kabuuang halaga ng interest. Mayroon pala itong advantage at disadvantage. Ngunit, maaari ba kung kapag umutang ako, simple interest muna, at kapag nabayaran ko na ay compound interest na ang aking gamitin upang papalago ko ito? Opo, maaari mong gawin ang ganitong paraan ng pagpapautang at pag-iipon. Sa pagpapautang, mas magandang gamitin ang simple interest upang mas mababa ang kabuuang halaga ng interest na babayaran ng iyong utang. Kapag naman nakabayad ka na ng iyong utang at nais mo mag-ipon, mas magandang gamitin ang compound interest upang mas malaki ang potensyal na kikitain mo sa interest na ito. Umutang po ako ngayon ng 10,000 at siguraduhin ko po na mababayaran ko agad ito. Bago po ang lahat, kailangan mo muna kumpletuhin ang requirements na ito. Pagkalipas ng ilang taon, hindi muna sila nag-aral dahil sa nabuo nilang pamilya. Si Maria ay nag-online selling habang nagbabantay ng kanilang anak, habang si Alex naman ay nagtatrabaho. Agad nilang nabayaran ang napagkasunduan, at dahil doon, araw-araw may pumupunta sa kanila upang kunin ang kanilang hulog dahil nagsimula na sila mag-ipon gamit ang compound interest. Nang maasenso ang negosyo ni Maria at panahon na iyon, napatawad na rin siya ng kanyang pamilya at nagkaroon na sila ng magandang buhay. As young individuals, we need to make responsible decisions when it comes to our health and finances. We should avoid premarital sex and prioritize our well-being. We should also learn about financial concepts such as simple interest and compound interest, and use this knowledge to make informed decisions about our finances. By doing so, we can set ourselves up for a brighter future. Base sa senaryo na naganap sa storyang ito, kagaya ng sinabi ng bank officer na kapag ginamit ang simple interest sa pag-utang, ang advantage ng simple interest ay hindi masyadong dadagdag ang perang kanilang inutang. Ibig sabihin nito, mas mababa ang kabuuang halaga ng interest na babayaran ng isang individual kung gagamit siya ng simple interest. Dahil hindi ito nadadagdagan kahit na matagal pa ang panahon ng pagbayad, mas mababa ang kabuuang halaga ng interest na babayaran ng isang individual kumpara sa compound interest. Ngunit mayroon ding disadvantage ang simple interest, lalo na kung gagamitin ito sa pag-iipon. Madali itong maintindihan, ngunit matagal lumago ang pera. Ibig sabihin nito, hindi ganun ka-efficient ang simple interest sa pagpapalago ng pera kumpara sa compound interest.
Kung pag-uusapan naman ang advantage ng compound interest pagdating sa pag-ipon, malaki ang makukuhang dagdag ng iyong pera. Ang disadvantage naman nito, pagdating sa pag-utang malaki din ang dagdag na tubo sa iyong pera. The bank officer is the lender or creditor who invests the money or makes the funds available, while Alex is the borrower or debtor who owns the money or avails of the funds from the lender. Loan is an amount of money borrowed for set period within an agreed repayment schedule. Love, papasok na ako sa school. Ikaw, hindi ka ba papasok? Hindi mo. Ikaw ka dyan. Alex, nagpumiyang anak. Sensya na po tayo. Pero, masisip ko ka lang. Tokos. Ton. Pa! Tama na! Good soup na. Otro. Part of part.